Welcome back to our channel, mga kabayan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tumitinding military exercises ng Philippine Army at US Army Pacific, ang Salaknib 2025 Phase 2. Mahigit 5,000 sundalo mula sa Pilipinas at Amerika ang kasalukuyang nagsasanay sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Pero higit pa dyan, ito ay hindi simpleng training lang, ito ay bahagi ng isang mas malalim na stratehiya sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Kaya kung interesado ka sa national defense, military modernization, at foreign relations ng Pilipinas, tutok lang, dahil importante ito para sa kinabukasan ng ating bansa. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Una sa lahat, ano nga ba ang Salaknib? Salaknib ay isang Ilocano word na ang ibig sabihin ay proteksyon. Ito ay isang taunang bilateral exercise ng Philippine Army at US Army Pacific, USARPAC, at ngayong 2025, tumuntong na tayo sa Phase 2. Sa phase na ito, mula ika-19 ng Mayo hanggang ika-20 ng Hulyo, patuloy ang malakihang operasyon at pagsasanay sa Fort Bonifacio, pati na rin sa mga area of operation ng 5th at 7th Infantry Divisions, kasama ang Fort Magsaysay. Ang Phase 1 ay ginanap na mula March 24 hanggang April 11, at ngayon, Phase 2 ay mas malalim, mas komplikado, at mas strategic ang approach. Sa Phase 2, isang mahalagang elemento ang Joint Pacific Multinational Readiness Center Exportable o JPMRCX. Dito sinisimayelet ang real-world operational environments, parang totoong gera. Kasama sa mga activities ang Foundational Warfare Skills, Operational Maneuvering, Live-Fire Drills, Reserve Mobilization. Ibig sabihin, hindi lang basic drills ang pinag-aaralan, pati na rin ang full-scale conflict scenarios, disaster response, at rapid deployment operations. Ayon kay Brigadier General Michael G. Logico, Exercise Director ng SABAC 2025, we are rehearsing hypothetical reality that is serious in nature. Ibig sabihin, pinaghahandaan ang mga posibleng mangyari, mula sa external aggression hanggang humanitarian crisis. Brig. Gen. Jonathan M. Velishka ng 25th Infantry Division ng US Army naman ang nagsabing may layered structure ang training. Kasama rito ang Subject Matter Expert Exchanges, Military Decision-Making Process, Convoy and Terrain Operations, Full Spectrum Tactical Missions, para itong team play kung saan kailangang pareho kayong nagkakaintindihan sa bawat galaw. Hindi lang ito tungkol sa kung paano magbaril o magtago, ito ay tungkol sa kung paano magdesisyon, magplano, at mag-coordinate under pressure. Isa rin sa highlight ng Phase 2 ay ang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga civilian agencies gaya ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, PNP, pati mga local government units, provincial at barangay level, kasama sa coordination. Ang goal, maging realistic ang training habang sinisiguro ang civilian protection at integration. This is not just a war drill, this is total defense. Humanitarian civil assistance, information operations, counterintelligence, strategic protection. Ibig sabihin, tinutugunan din ang role ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa internal stability at pagtulong sa mga sakuna o krisis gaya ng bagyo, lindol, o insurgency. Bakit big deal ang Salaknib 2025? Simple, heightened regional tensions, lalo na sa South China Sea. Habang lumalakas ang presensya ng China sa West Philippine Sea, kailangang palakasin ng Pilipinas ang defense posture nito. Pero mga kabayan, hindi lang panlabas na banta ang pinaghahandaan sa Salaknib. Isinama rin sa training ang mga tinatawag na gray zone threats, ito yung mga uri ng agresyon na hindi lantarang digmaan, gaya ng cyber attacks, disinformation campaigns, at harassment sa karagatan. Kaya importante rin ang training sa information operations at counterintelligence. Halimbawa, paano kung may foreign interference sa critical infrastructure natin, telecom, energy, or even election? Diyan pumapasok ang kahalagahan ng readiness sa lahat ng antas, mula frontline soldiers hanggang strategic command.
At kung napansin ninyo, pinagsasabay na rin ang military and civilian response sa mga pagsasanay. Bakit? Kasi sa panahon ng krisis, halimbawa, isang malawakang lindol sa Metro Manila, hindi lang AFP ang gagalaw. Kailangan coordinated ang LGUs, PNP, at civilian agencies. Dito nasusubok ang galing ng interoperability. Ang JPMRCX platform ay hindi lang para sa gyera. Ito rin ay para sa disaster simulations. May mga bahagi ng exercise na nagpe-prepare sa scenario na may large-scale evacuation, search and rescue, at distribution ng humanitarian aid. Isang halimbawa, ang Fort Magsaysay ay ginagamit hindi lang bilang combat training zone, kundi bilang command hub ng integrated operations. Kaya kahit peacetime ngayon, ang galing ng planning ay future-proof. Sabi nga ni Brig. Gen. Velishka, this is about building a shared playbook. Hindi lang ito simpleng pakikiisa, ito ay pagkakasa ng isang sistema kung saan parehong handa ang tropa natin at ang kaalyado. Kapag may nangyaring sakuna o aggression, hindi na kailangan mag-umpisa sa zero. May batayan, may rehearsal, may working relationship. Hindi rin natin dapat kalimutan, may strategic messaging din ang mga ganitong drills. Ipinapakita natin sa buong mundo na hindi tayo nag-iisa, at seryoso tayo sa pagtatanggol ng ating teritoryo at demokrasya. Ang presence ng USARPAC ay signal din sa ibang bansa, lalo na sa mga gustong manggulo, na handa ang Pilipinas na ipaglaban ang kanyang soberanya. At sa pamamagitan ng US-Philippine Alliance, lumalawak ang ating capabilities, hindi lang sa firepower kundi pati na sa strategy, logistics, and joint operations. Mga kabayan, malinaw na ang SELACNIB 2025 ay hindi lang simpleng training. Ito ay bahagi ng paghahanda ng ating bansa sa anumang hamon, pandemya man, kalamidad, o banta mula sa labas. Sabi nga ni Gen. Logico, the Philippine Army is not only enhancing its capabilities but also reinforcing our commitment to peace through preparedness. Yan ang tunay na kahulugan ng deterrence, ang pagiging handa, hindi para makipagdigma, kundi para pigilan ito. Kung gusto nyong masundan pa ang mga kwento tungkol sa military modernization ng Pilipinas, huwag kalimutang e-like, e-share, at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood, at mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas!